LC po, dalawa lang kami naka-attend. Si Sister Arky at ako. Kasama po namin si Pastor Ricky Falcolan. So ito po ay pang 7th na po na Mental Health Summit. So napakapalad po natin dahil ito po ay very good news kasi ang Seventh-day Adventist po talaga ang nangunguna pagdating sa pag-aalaga sa ating mental health status. No po. At ang pinagkukunan din ng mga materials ay ang Seventh-day Adventist din. So, all over the nation ito. Seventh-day Adventist po talaga ang pinagkukunan nilang materials. Kasi kung malalaman natin, di ba biblical, di ba tayo ay Bible-based? At lahat po ng nandun, lahat na impormasyon ay malalaman na natin sa Biblia. Nandoon na ang body, mind, and soul. Di ba po? So, napaka-blessed po na tayo ay nasa Seventh-day Adventist Church. At nalalaman natin itong mga bagay na ito. Katulad ngayon yan na dumating po tayo, nagkaroon po tayo ng mental health summit. Yun po ang tema ay From Struggle to Strength. So bakit nga ba from struggles to strength? Kasi before, may stigma talaga pagdating sa mental health. Di ba po? Parang nadidiscriminate tayo pag sinasabi nilang na kunyari magpapakonsult tayo sa isang psychiatrist, parang i-discriminate ka na ay baliw na yan. Ganon. Parang kawawa, imbis na magpapagamot siya, hindi na lang. Alam po ba natin mga kapatid na yung problema sa ating pag-iisip o tayo ay anxious, tayo ay depressed, para rin po yung, kunyari may diabetic ka o may hypertensive ka, ganun din po yun. So sana tayo lahat ay maging open-minded, hindi natin ma-discriminate yung mga nakakaranas ng mga ganitong problema sa loob lalo ng ating church. Kasi ang nangyayari, minsan kapag, alam niyo po ba meron silang naikwento doon na meron daw sa AUP na parang nagbibiro lang na baka bukas na andito na ako. Nandito na ako sa harapan, parang pinagsiservisan na siya. And tinawanan lang nila na parang pinagtawanan nila, feeling nila joke lang yon, and hindi nila alam may mental health problem pala or may pinagdaraanan pala yung taong nagsalita nun. At kinabukasan, totoo nga, siya ay pinaglalamayan na. So tayo po mga kapatid ay maging careful sa ating mga naririnig o sa ating mga sinasabi sa ating mga kakilala kasi hindi natin alam kung sino ang mga nakakaranas sa mga ganitong pagsubok sa kanila. Kaya naman, ayan. So, ito ipapakilala ko sa inyo yung mga speaker natin. No po? Yan, yung speaker natin, yung babae po naka-black, yan po ay si Dr. Palma. Siya po yung pinaka-representative natin sa Seventh-day Adventist. Dalawa lang sila. Siya po ay, alam ko graduate siya ng AUP eh. So, yung next naman po, yung katabi niya, yung nakapolo, ito po, si Dr. Ralph. Nasa AUP yan. So, isa rin po siyang professor at ang specialist niya ay yung sa SPED naman. And yung, kilala niyo po ito? Kilala to eh. Si Dr. Armand Favela. Siya po ang Father of Psychology sa AUP. Isa po siyang pastor at isa rin po siyang psychologist. Yes. Tapos ito, ang ating president ng si Dr. Lalaine. Siya po ang president ng buong psychology, Ayun. Yan. Tapos itong dalawang to, pastor to sila eh.
Ito ata si Pastor Navarro, kung di ako nagkakamali. Tas, ayan, pastor sila. Sila po yung host. Sila ay mga taga Davao po, mission. So next po. Actually, maigsi lang po ito kasi pinapanalangin ko po na tayo ay magkaroon ng session po talaga every AY. Kasi marami po ako natutunan talaga doon na gusto kong i-share talaga sa inyo one by one. Kaya lang kung re-echo lang siya na ganito lang, hindi natin matatake lahat. So let's pray po na magkaroon tayo ng sessions. So ayan nga, si Dr. Fabella, siya ay registered psychologist, guidance counselor. Actually, siya po ay retired na. Retired na siya, pero nag-a-accept pa rin sila ng counseling. Yan. Siya po ay guidance counselor, master life coach, family marriage therapist, integrating faith. Siyempre, siya ay pastor, di ba po? And psychological concept in training and therapy. Alam niyo po, ang dami kong natutunan sa kanya. Na alam niyo po ba, yung mental health talaga ay nasa Bible. Marami pong mga tao na nakaranas ng mental health during those time na sa Bible, yung mga tauhan, isa na doon si Job. Talaga, siya yung pinakakilala, di ba po? Na-depress siya, iniwan siya ng mga kaibigan niya, yung pamilya niya, di ba? At marami siya naramdaman, pero nanatili pa rin siyang nasa Panginoon. Hindi pa rin niya itinakwil ang Panginoon sa kanyang sarili, sa kanya, at patuloy siyang nanalig. Ang faith niya ay mas lalo pang lumabong. Ang relasyon niya sa Panginoon ay lalo pang lumabong kahit na siya ay dumanas ng depresyon o anumang sakit sa mentalidad, no po? Ayan, kung ipromote ko rin po kasi alam ko, merong hindi nagsasabi dyan at hindi basta-basta magsasabi ay makakaranas o nakakaramdam ngayon ng pagsubok. Yan, nandyan yung contact number niya. So, next slide po. Ayan, si Dr. Ralph Jason Guangco. Yan, ayun nga, siya ay specialist naman sa SPED. So, yan, may autism, ADHD. So, more on assessment yung kanyang itinuro sa amin po. Ayan no, clinical assessment, yan. So, mamaya may papasagutan po ako sa inyo na assessment. At ito naman po ay galing kay Dr. Palma, mamaya po. Next po. Nandyan din po yung contact number niya. Pare-pareho po silang nasa Cavite ngayon. Yan. Yan. Third day naman po, ang aming speaker naman ay si Dr. Michelle Acero Palma. So, siya ay lifestyle medicine. Alam niyo po ba, yung babae na, ito si Dr. Palma. Tapos ito po, itong babaeng po ito, sa pagkakatanda ko, siya ay born again. So, nakausap niya si Dr. Palma, siya po ay malaki daw siya dati. So, nagkikin na siya. May tungkod na. Ano pa? Diabetic kasi malaki nga po. Ano pa? Mataas yung blood pressure. Halos di na gumagalaw. Malaki po siya. At siya ay for knee replacement na. Kasi sobrang laki, parang bumibigay na yung tuhod, di ba po? So, nang nakausap niya si Dr. Palma, tinuruan siya ng mga lifestyle na pwede niyang gawin. Alam niyo po ba magkano yung knee placement? Napakalaking halaga po niyan. Pero dahil sa nagkaroon ng pagbabago sa kanyang lifestyle, hindi siya gumastos ng knee placement. Ayan, nakalagay doon, no? Skipping the need for knee replacement, sorry. Wala siyang ginastos na kahit magkano, ang ginawa niya lang yung advice ni Dr. Palma na lifestyle. Tayo po mga kapatid, kaya din natin yan. Alam niyo po, yun nga sabi ko, napakaswerte ng mga Seventh-day Adventist.
Kasi alam na po na natin yung mga gagawin natin, alam na natin yung katotohanan. Yung paggawa na lang, minsan parang hindi na natin, sa sobrang alam na natin, parang, ay, alam ko na yan, alam ko na yan. Pero hindi na natin nagagawa. Puro na lang alam na natin, alam na natin. So maganda na alam natin at ginagawa din natin at the same time. Katulad niyan, hindi siya Adventist pero ang laki ng pagbabago sa kanyang buhay. Katulad natin, marami ding magbabago sa ating buhay kung gagawin po natin yung mga nalalaman po natin. Di ba po? Next po. Ayan. So, bakit nga ba nagkakaroon ng Mental Health Summit? Number 1, to raise awareness and reduce stigma. Yun nga, yung nagdi-discriminate yung mga tao, maging aware tayo na may mga ganitong sakit at may mga ganitong tao na dumaranas sa mga pagsubok. Gayon din, share yung knowledge and research. That time, ang daming na-share po talaga sa amin at gusto ko rin pong i-share sa inyo po. Sa pagdating ng mga ibang panahon, mga ibang araw na po. So network collaboration. Alam niyo po yung Davao, natutuwa ako kasi meron sila po doon na parang hotline and free po ito free. Hotline na tatawagan mo at kunyari gusto mo ng counseling. Siyempre, ako consult ka muna, then counseling. Libre po lahat. Ang galing po. At yun nga po yung ipinopromote nila, kaya nagkaroon ng ganyan. Na mangyari din ito, magkaroon sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Kasi po, di ba ang consultation sa psychiatrist or may papacheck up ka, sabi mo, lagi akong parang bigla na lang nahihirapan huminga. Hindi mo alam, may anxiety ka pala. Di ba hindi natin alam? So hindi kayang gamutin yun ng general practitioner na doktor at psychiatric doctor na pala ang kailangan nun. So, magkano yung consultation yun? Alam nyo, for consultation, pinakamababa na yung 2,500. Napakamahal. So, ipinopromote ko din yung mga kabataan. Dahil napakakonti ng psychology graduate at kumukuha talaga, mga nag-i-specialize po nito. Talagang kunin nyo siya. Kasi nowadays talagang kailangan natin yan. Kailangan natin i-break yung stigma po. At gawin nilang parang normal na nagpapacheck up ka din. Na parang may allergy ka lang, parang ganun lang. Na hindi darating yung panahon na hindi na natin ikakahiya na may ganito tayong pinagdaraanan. So advocacy and policy, ayun nga po, ginawa din po during that time, gumawa din po kami ng policy na applicable po siya, syempre sa school ministries, sa school education, kasi syempre may mga Adventist school tayo. Alam niyo po ba na karamihan ng mga umattend doon ay teacher? Grabe yung pinagdadaanan nila as teacher. Tapos saan pa? Church ministries, dito, church-based. Workplace, katulad sa ating mga hospital, institution, ganun din ang community outreach. Yon. So, maraming part, hindi lang sa church natin, hindi lang sa workplace, hindi lang natin sa community ito magagamit, kundi kahit saan tayo magpunta, ay magagamit natin ito. At maganda din, alam nyo po ba, actually parang gusto ko na parang na-challenge po ako Gusto kong magkaroon dito sa church natin ng core group na syempre i-break natin yung stigma po and discrimination. Magkakaroon tayo talagang awareness about dito. Magkakaroon ng core group na pwede kayong mag-open kung may mga nararamdaman kayo or parang mabigat sa inyong dibdib na gusto nyong ilabas, mapaglalabasan, ganon. At sa bubuuing core group na yon, maganda kasi meron pong counseling na
pwede nating kunin at iyon po ay pinapapasa na ni Dr. Palma na makuha natin siya sa TESDA. Di ba po pag sa TESDA, free lang siya. So pwede tayo makakuha doon ng seminar. Pero wala pa ngayon, ongoing pa lang po siya. Let's pray na yung mga proyekto po ng ating mga kapatiran, let's pray po na yung mga project po ng ating kapatiran ay maipasa. Gayon din magamit natin yung mga government funds na yan para hindi lang para sa church natin, kundi para sa community na kinasasakupan natin. Malaman nila na may ganito palang programa na hindi na dapat ikakahiya na tayo ay mayroong mga pinagdaraanan. Gayun din na isa rin po sa bakit nag-i-exist yung Mental Health Summit ay para ma-highlight yung unmet needs and gaps. Gayun din para ma-celebrate yung progress and marami pa pong ma-inspired na mga institution or tayo mismo ma-inspired na ay ma-share din natin yung mga ganong bagay na kahit tayo ay miyembro lamang, sa pamamagitan ng kunting nalalaman natin, ay ma-share natin ito sa iba. Next po. Ayan, basa niyo po ba? Ayan po yung test. Sorry, pinicturean ko lang. Wala pa po kasi yung ating materials. So yung mga kaunting na picturean ko po, i-share ko po sa inyo. Kung may papel po kayo, pwede niyo yung sagutan ngayon. At pagkatapos, makuha niyo yung resulta, titignan natin mamaya yung kung ano yung magiging result. Gayun din natin po itong ipagpe-pray. Maganda na may panalangin natin kung ano yung maging resulta ng mga to. Mamaya po. Yes po. Yan, kung may papel ballpen kayo sa mga gusto na sumagot. So number 1, I feel emotionally drained by my work. Never, a few times per year, once a month, a few times per month, 3, 4, once a week. Sige, bigyan ko po kayo 3 minutes. Kaya na ba yun? Meron pa yan, sunod. 3 minutes or 2 minutes, kaya? Sorry, wala na provide na po . 2 minutes po. Ang isasagot nyo lang ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 questions. Thank you sa I feel emotionally drained by my work. Number 2, working with people all day long requires a great deal of effort. Number 3, I feel like my work is breaking me down. I feel frustrated by my work. I feel I work too hard at my job. It stresses me too much to work in direct contact with people. Ano ata to? Introvert. I feel like I'm at the end of my rope. Grabe. Marami mga question po dun na gusto ko pong i-share sa inyo.
At sana tayo po ay mapagbigyan na magkaroon ng sessions. Actually, ngayon pong October ay Mental Health Awareness Month. So, maganda na tayo po ay nagkaroon ng ganito at magkakaroon ng sessions about mental health. Okay na po? Okay na, sige. Lipat. Ayan yung result ng scoring nyo po. So, total 17 or less, low-level burnout. Total nyo muna po, yung nakuha nyong result. Okay na po? Sige, yung next question naman po. Ay, hindi na nakita. I feel look after certain patients or clients impersonally as if they are objects. Pwede po konti. Focus natin dun sa sa questions po. Medyo urong po pa left. Right pala. Left po kasi. Ayan. Basa po ba natin? Mga 3 minutes. Mahaba yung. Number 1, I feel I look after certain clients impersonally as if they are objects. Parang wala ka nang pakiramdam sa kanila, parang bagay na lang sila na uutos-utusan, na parang ganon. Hindi mo na sila iniisip na wala silang pakiramdam. Parang ganon. Object na lang sila. So number 2, I feel tired when I get up in the morning and I have to face another day at work. Number 3, I have the impression that my clients make me responsible for some of their problems. I am at the end of my patience at the end of my workday. Never. A few times per year, once a month, a few times per month, once a week, a few times per week, grabe, every day. I really don't care about what happens to some of my patients or clients or kung saan man yung workplace nyo. One minute po. I have become more insensitive to people since I've been working. I'm afraid that this job is making me uncaring.
Okay na po? Sige, next po. Ayan yung sagot po. Total 5 or less, low level of burnout. Total between 6 and 11, moderate burnout. Total of 12 and greater, high level of burnout. So, before tayo mag-pray, nakuha niyo na po yung sagot? Na-total niyo na po? Okay, nais ko po na tayo ay manalangin. Kahit personal prayer, lahat po tayo ay luluhod, mananalangin. Gusto ko lamang pong ipanalangin ninyo yung mga naging resulta ninyo sa inyong mga test. Alam nyo po yon. At gusto ko rin pong iwan sa inyo ang John 14 verse 1. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Okay, tayo pong lahat ay manalangin po na kahit individual.
kinaisip-sipin. Musad kasi kaya. Ay, sa Bisaya.
check my test. Ayan, maraming salamat sa handog ng awit ng ating mga kabataan. Aliana and Liam. Nakalimutan ko yung pangalan. Ayan. So, happy Sabbath mga kapatid. Kamusta po kayo? Kamusta ka, partner? Okay lang. Maulan. Maulan. Nakakaantok. Ay, Ayan. So, nakakatuwa kasi marami tayo ngayon. Napansin mo ba? Ayan. So, may tao sa taas, may tao rito. So, puno ang ating bahay sambahan ngayong hapon na to. And nakakatuwa kasi yung topic natin ngayon for today is bagong aklat siya, bagong book. So, nagsimula siya last Sabbath, alam ko. So, tayo ngayon ay nasa chapter 2 na ng ating True Revival book. Ayan. So, matanong ko lang sa'yo, partner, kailan ka ba nabaptize? birthday ng lola ko yun ni Lola Teria. February 23, 2013. Ayun. And how's the experience? Kamusta Okay lang. Ano kasi siya, mass baptise. So marami kayo, tapos sa isang swimming pool, ganun. Tapos ang nag-baptize sa akin nun si Pastor Ron Henibago. Yan. Si Pastor Ron? Ron Yung nasa Henibago. SSD? Oo. Ayun. So, ang galing no, kasi nabaptize ka at your age. Ilang taong ka na? 12, 13? 12, 13. 12, Galing. 13. Ayun mga kapatid, natanong ko siya kasi related siya sa topic natin for today, which is the conversion chapter 2 ng aklat natin, fake or real. So mamaya, meron kami activity. No? So ako naman tanongin mo. Ikaw, Kuya Rainiel, kailan ka ba na-baptize at Ayan. saan? So ako ay teenager na, so hindi ako dumaan ng Pathfinder or any mga training. Ayan. So teenager, 17 years old, and through mass baptism din. Baptism, okay. Sino Ayan. nga yung youth leader doon? Di ba si pa? Pastor Jerin. Ah, Ayan. Pastor- True crusade naman siya, partner. Okay. Kumbaga, nightly crusade, attend ka, invite ako ng ate ko, then ayun, doon ako rin nakarinig ng messages ng ating Panginoong Diyos at tinanggap natin siya. Tayo ay narito hanggang ngayon. Praise God. Ayan. So, may activity ka, partner. So may quiz si partner na ibibigay. Hindi. Ayan. Okay, so magkakaroon po tayo ng activity. Ang tawag po nito ay fake or real conversion. Peke or totoo. Explain nyo po kung bakit fake siya. Sige, go. Tatawag na lang po ako. Go, partner. Wala Sige, akong go. makita. Si Brother Emer. Ano po yung fake or real conversion po? Fake conversion. Bakit po fake? Marites siya eh. Walang ginagawa ang marites na matino. Okay, so kahit madalas siyang bagdasal, hindi pa rin nagbabago yung ugali niya. Kumbaga, yung totoong pagbabago kay Jesus ay makikita sa attitude. So, kung talagang nagbago siya, iiwasan niya ang paninira o pagchichismis sa ibang tao. May kilala po ba tayong mga chismosa dito? Okay, next. Isang kabataan ang tumigil sa pag-attend ng mga party na nakakaakit sa kasalanan at sumama sa mga church outreach. Fake or real conversion po? Real. Bakit real? Any hands po? Brother Rainiel, tawag ka. Wala akong makita. Si Jaira. Go, Jai. I think kasi instead of going to the parties, he or she is going to like church activities. Okay. Okay, so instead of going to parties daw, nagsumama siya sa mga church activities. So doon po, na yun, ipinakita ng kabataan na nagbago na yung naging priorities niya. Okay. Next. A girl sings praise songs, pero bastos pa rin sa parents niya. Is it fake or real conversion? Fake? Sino nagsabi ng fake? Taas kamay. Fake.
Walang tumataas ng kamay. Ayaw matawag. Okay. A girl sings praise songs pero bastos pa rin sa parents niya. Fake or real conversion? Youth daw, youth. Youth. Oh, tatawag po kami ng youth. Ito si Darren. Si ano, yan, Darren. Fake po kasi basta So kahit kumakanta ng praise song, puri, hindi ito sapat kung hindi nakikita sa actions niya ang respeto at pagmamahal. Okay, next. A student forgives someone who hurt him and even prays for that person. Is it fake or real conversion? Real. Real po, kasi pinatawaran niya po, tapos pinag-pray niya po rin. So, alam mo naman po natin lahat na mahirap mag So, pero dahil nakilala niya si Jesus, kaya niyang magpakumbaba at minahal niya pa rin yung kapwa niya. Okay, so last po, a person only prays kapag may problema. Sino pong guilty doon? Nananalangin lang po tayo kapag tayo ay may problemang pinagdadaanan. Sino pong guilty? A fake or real conversion? Fake or real? Fake. Bakit po fake? Kuya Rain, tawag ka. Adult naman. Eh, si Kuya Francis. Tapos Kuya Francis. Anong tanong? Kahit wala tayong problema, lagi tayong nananalangin. Pasalamat. Fake daw. Daw kasi naman pinaglikod kapag may kailangan. Ang relasyon kay Jesus ay hindi lang sa oras ng problema, kundi araw-araw. Sa kahit masaya o mahirap. Okay. Partner naman, sa ngayon, dadako tayo sa activity kung saan, i-group natin sila by 3. By 3, okay. ABC, ABC. Okay. By 1, 2, 3. 1, 2, ABC, 1, ABC. Okay. Okay, simulan po natin kay Brother Sam. A, B, C. Mag-group po namin kay A, B, C. A, B, C. Kay Sister Edith po, A. Tita Len, B, C. Tapos A, B, C. Sino nga? Kez. Kezaya. B. Tapos C. Tita B, A. Sister Che, B, C. A, B, C. Lola G, A. Si Brother B. B siya. Tita Ruth, C. A, B. Sino? Oo. Ate Ann. Yan. Ate Mean. B, C. Tapos si Brother A. B, C. Yan. Lahat po ng Group A dito. Tapos Group B po dito. Group C po dun sa likod ng A. Ayan. Okay. So, punta na po tayo sa ating assigned chairs. So, ang group 1 or yung team A, kayo ang gold team. Gold team. Gold Ayan. team. And then yung group 2, kayo ang silver team. Ito, group 2. At ang group 3 ay ang bronze team. So, gold, silver, and bronze. Ayan. Nandiyan na ba ang group 1? Okay, group 1. Nandiyan ang aming assistant, Jo Marie. Ihanda na ang ginintoang balloon para sa group 1. Isa lang. Group A, yung gold. Ayan, eto na, pakisalo, group A. Ay, sila Justin pala. A ka na lang. A, Go. tapos si Ate Len B. Tapos, hindi ko Okay. makita. Maya-maya na yung basahin. Diyan lang muna. Okay, silver, pakibaba na. Saluhin nyo. Saluhin nyo, silver. Ayan. And then sa bronze naman,
makikita nyo sa balloon mga kapatid, tingnan nyo na, meron siyang situation. Dalawang situation. Scenario 1 and scenario 2. Ayan. Ito po, B. Dito. Ayan, Jo Marie, pakiabot sa bronze team. Ito, silver, B. Dito. Querin, sila letter C. Group C daw sila lahat dito. Sige, dito na sila sa bronze. Okay lang yan. Ayan, pera muna ako. Ayan, tingin dito. Hello? Hi? Okay, mata rito sa akin. So, pagka-receive nyo ng balloon, meron siyang situation. Likod at harap, merong situation. So, meron diyang scenario 1 and scenario 2. Anong gagawin nyo? Dalawang gagawin nyo, scenario 1 at scenario 2. Sa first scenario, meron siyang blank. Kasi kayo ang bubuo ng situation. Ibig sabihin, yung situation na binigay, kayo ang magbibigay ng after. So, ganito siya. After ganito siya. Whether you will decide kung true, kung real or fake conversion yung mangyayari. Which is pahuhulaan nyo sa ating mga other teammates. Okay? Ganon. Ganon din sa scenario 2. So, 2 situations yung gagawin nyo. Okay? Yeah. Pili lang kayo ng isa or someone na pwedeng mag... Naintindihan ba? Okay. Mag-decide kayo kung real or fake ang mangyayari. Kayo ang mag-decide. Okay. Yes, yung conversion. Whether fake or real. Oo. Yes. Oo. Tapos pawalaan nyo sa other teammates. Yan. Okay, you may start now, mga kapatid.
Checking. Group. Okay na ba kayo? Kamusta ang gold team? Okay na ba kayo? Loading. How about silver? Ready na sila. Good. How about bronze team? Okay na ba ang bronze? Okay na sila. Okay. 3 minutes left. Okay na kayo? Go group 1. Okay na kayo, te? Sa lahat po ng mga group, meron na lang po tayong 2 minutes. Tapos na? Tapos na po ba ang gold team? Gold team? Tapos na kayo? Okay. Ang silver team, game na? Ready na ba? Okay. Okay na? Okay. Punta na lang po dito sa harap. Isang representative po per group. Hindi. Mag-aano lang. Bato-bato. Una na sila. Ay, may nag-volunteer. Una na. Sige. Una na Okay. daw po ang bronze team. Grabe. Grabe yung bronze. Grabe sila. Sobrang handang-handa. Hindi sila pang third place, ha? Hindi sila pang third place. Okay. Sila lang? Okay, yung unang scenario namin before, ay Leo easily gets mad when corrected by church leaders, no? So, ang pinili namin is yung negative, no? So, ang mangyayari kapag ganito, ay si Leo ay hindi na a-attend ng church, no? Or, a-attend siya pero sa ibang church naman. Okay? O kaya, ilalabas niya yung sama ng loob niya, hindi niya mailabas ng sama ng loob niya doon sa church leader. So, ang gagawin niya, magpo-post sa social media. Ayan. So, kasi sa panahon natin ngayon, no, kapag ka may galit tayo or hindi natin na ilalabas ng tama yung ating sama ng loob, yung social media nagiging platform na, no? Instead na, imbes na mahanapin natin yung way para ayusin yung problema, pero ang social media na ang ginagawang platform para ilabas, no, or maghanap ng sympathy, no, from other people, no. So, ayan po yung aming choice po. Then, sa'yo, pangalawa. Sa akin naman ay ano nga? Ang pangalan nito? Celine. Si Celine, pupunta siya sa church, pero hindi siya nag-aaral ng Biblia. Okay, hindi man lang siya nagpipray. So, ang pinili namin dito is positive. So, positive, nasa kanya na ang lahat. So, ibig sabihin, lagi na siya nagpipray, lagi na siya nag-aaral ng Bible. Tapos, siyempre, siya na siguro yung sa Sabbath School Superintendent na rin. Tapos, siya na rin, nag-opening prayer na rin siya. Tapos, siyempre, nag-special song na rin siya. Sumali rin siya sa women's. Pagsali din niya siyempre sa women's, pag may mga, kasali din siya sa deaconess. Di ba? Tapos, pagsali niya sa deaconess, pag may bloodletting, nagpa-bloodletting din siya.
Oh, di ba? Oh, pagkatapos naman nun, pag merong mga hugasan sa Santa Cena, kasali rin siya. Siyempre. Kasi nasa kanya na nga ang lahat. So, bale, sa negative niya, hindi man lang siya nag-ano, nung na-convert na siya, sinalihan na niya lahat, sumali na siya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Maraming salamat, Bronze Team, sa inyong scenario na binigay. So, yun. Thank you. Ngayon naman, tayo darako na sa ating second group, Silver Team. Ayan. Sila ay po ay naghanda ng role play. Ayan. Ana. Okay. Tara. Dito sila. Microphone. Dito na lang sila. Kuya Rob, dito ka na. Ako lalagay ka. Upo na kayo dito. Yan. Oo, pero ano, sila mo una mag-offering. Pero ikaw una mag-asalita. I-show off mo muna. Ako una magsasalita. Parang i-show off mo lang muna yung mic. At tatatikin ko kayo pag sasalita. Sige. Tithes and offering na. Mag-offering na tayo. Sige, una na kayo mag-offering. Magkano kaya yung offering ko dito, Len? Kayo, magkano yung offering nyo? Wala kayong yung offering? Bakit? Ubus na po kasi yung baon ko para sa school eh. Ubus na. Ikaw, may offering ka ba? Opo, 20 pesos. 20 pesos lang? Bayan, bakit 20 pesos lang? Samantalang ako dito. Tignan mo. Diba? Ayan. Ito, yan. Ikaw, hindi ka mag-offering? Sige, una na kayo. Offering nyo na yan. Lagay nyo dun, no? Ako na lang mauna. Sige, gagawin ko na lang 1,000. Kasi, feel ko deserve naman ni Lord. 1,500 na nga lang. Ayan. O, sige na, offering mo na yan. Nahiya tuloy sila. Meron ka ba i-offering? Wala eh. Wala na kasing natira sa baon ko. Okay lang yan. Hati na lang tayo sa baon ko. Talaga? Maraming salamat. Ayan, yung scenario po kasi namin is Marco gives large offerings but shows off about it. Yun po yung ginawa si Marco po si Rap. So, nag-show off muna siya ng offering niya bago niya ibigay sa church, which is, sa atin po, di ba, it's not good. So, in turning to a positive, somebody talked to him, and from that talk is, nag-change siya ng heart na nag-donate na siya for programs like children's ministry, women's ministry, yung mga ministry sa church. Yun na lang ang ginawa niya. Nag-support siya through financial support yan. So yun po yung ano namin. Ayan. Thank you, Silver Team. Next, the last one, Gold Team. Ayan. Ang amin pong unang scenario, Paulo often gossips and criticizes others. Aray ko, hindi ko mapa.
at church. Ayan, si Paulo. Pero pinalitan namin si Paulo. I sing the mighty power of God that sing the Ayan na naman si Frank, kakanta na naman. Oo nga, pogi nga, tunado naman. Excuse me po, pwede po kayo makasama sa pagkanta sa intermission next Sabbath? Okay po. Ayan, kasi si Paulo, lagi siyang kumakanta sa church, mahilig kumanta. Eh ngayon, yung dalawa, siguro hindi sila nagpapakanta o na-invite na kumanta, na-inggit. Kaya pinipitasan nila. Gwapo nga, pero si tunado naman, ang sabi nila. Eh nung in-invite naman sila ni Frank, pumayag naman sila ulit. Siguro talagang gusto lang nila na magkaroon din sila ng chance na makaawit. Ayan, so we make it into positive. So ayan guys, nandito po tayo sa AY. Nagsisimba po tayo ngayon. Ayan, tapos ko na ma-post. So uwi na nga ako. Gusto mo sumama muna tayo sa visitation kasi hindi pa tapos yung Sabat eh. Sige. Okay, tara. Doon naman sa aming second scenario, ayun nga yung post lang sa Facebook na nasa AY kunyari, tapos after makapag-post, social media, masabi na nandun siya, uuwi na. So, ang aming after adjust, real conversion is, ayain siya na mag-visitation after ng AY para tapusin naman niya yung program. Ayan po. Check mic test. Ayan, thank you, groups. Group 1, 2, 3 na nag-prepare ng ating small skit, no? So, yun mga kapatid, no? Paano nyo ba na-identify yung real conversion sa fake conversion? Sige, magkatanong ako rito. Ate Joanne, as a person going in church and as a youth, no? Paano mo na-identify personally yung kaibahan ng real conversion and fake conversion? Pag real conversion, talagang makikita sa'yo yung changes na from darkness to light. Ganon. So, ayun. Pag fake naman, parang gumagawa ka lang para, kunyari, yung sa kanina sa social media, para lang may ma-post ka, para lang makita nila, kunyari, na nagsisimba ka, ganon. Ayun. Thank you, no? Kasi nandun, nabanggit mo yung darkness to light. Kumbaga, di ba, tayo ay tinawag mula sa dilim, papunta sa kagilagilala sa kaliwanagan, sabi sa Biblia. So, dapat makita yon or mag-reflect yon sa ating buhay, no? Bilang mga anak ng Panginoong Diyos, na tayo ay real converted or real conversion. Ayan. Mag-share po kami ni Ina rito ng comparison or differentiation. Ayan. Pagpasensyahan nyo na po ang sulat ko. Ayan. So, fake versus real conversion. So, may 7 aspeto na titingnan tayo dito. So, number 1, Ina. Sige. Number 1 is commitment to God. So, fake conversion offers God less than the best, gives Him leftover time, energy, or effort. Pag real conversion naman, offers oneself as a living sacrifice, the best of heart, mind and body as wholly acceptable unto God. Ayan. When it comes to lifestyle naman mga kapatid, pag sinabing fake conversion, still follows the lust of the world, the flesh, eyes, and the pride of life. So, sumusunod pa rin siya sa agos ng kung ano yung meron sa mundo.
andun pa rin, nag-follow pa rin siya. And then sa real conversion naman mga kapatid, siya yung Kristiyano na namumuhay, a changed life, separate from worldly indulgence, walking in purity and holiness. So, andun na yung kalinisan, yung pagiging dalisay ng kanyang pamumuhay na sang-ayon sa ating lakad ng ating mundo, sang-ayon sa lakad ng ating Panginoong Diyos. Ayan. And number 3. Number 3, relationship with God, feels distant or condemned, often performs religion out of guilt or routine. So parang nagsisimba na lang siya for the sake of going to church na lang. Enjoys peace and joy, there is no condemnations to them which are in Christ Jesus. Ayan. And for the fourth one, mga kapatid, yung character. Sa aspeto ng character, sa fake conversion, may kita natin yung outwardly or yung panlabas lang na religious but inwardly unchanged. Lack of spiritual fruit. So wala siyang bunga. Hindi kagaya ng sinasabi sa Galatians, di ba? Merong love, peace, joy, merong mga fruits siya. Pero dito sa real conversion, sabi rito, reflects Christ's character, humility, faith, victory, joy, and thankfulness. Next is source of strength, relies on self-effort and emotions. Real conversion draws power from faith in Christ. The joy of the Lord is your strength. Ayan. And for number 6, identity o yung pagkakakilanlan natin mga kapatid, saan nga ba? Sa fake conversion, ang pagkakakilanlan niya is still banned by the old self. Yung old self na pa rin naroroon at hindi nawawala, uncertain of belonging. Hindi siya sigurado sa kung saan siya nabibilang. Hindi niya alam. Ayan, okay? And for the real conversion naman, becomes a child of God. So malinaw sa kanya na anak siya ng Panginoong Diyos. Malinaw sa kanya na siya ay binili ng Panginoon ng banal na dugo at siya ay anak ng Panginoon. And sabi rito mga kapatid, that He that sanctifieth and they who are sanctified are all of one. Ayun yung sabi sa Hebrew 2 verse 11. And last, spiritual experience, fake conversion, temporary excitement, or emotional revival soon fades. Real conversion, consistent with God, growing relationship marked by victory, joy, and gratitude. Ayun mga kapatid, no? Sinasabi kanina sa ating pinaka-susing talata, yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17, no? Ang tumanggap sa Panginoon, siya ay bagong nilalang, mga kapatid. Na tayo ay lalakad na kasama ng Panginoong Diyos. Mula nung tinanggap natin yung Panginoong Diyos, yung liwanag na ating tinanggap, dapat nag-ano pa rin siya, nag-shine pa rin tayo. Hindi yung kanina, di ba sinabi sa fake conversions, ang dami niyang panlabas, mababaw, pure, based lang siya sa emotion, no? Kapag nagilingkod ka, based lang dahil gusto mo lang. Hindi siya yung meron kang principle or prinsipyo mo sa buhay na mag-ilingkod ka. Hanggat kaya mo, hanggat andito ka, may talento ka, meron kang pinaninindigan sa sarili mo na gusto mo mag-serve, no, mga kapatid. At yung pananampalataya mo, hindi siya sway-sway lang. Meron kang steady ka lang and firm ka sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Bago po ako maupo, akin pong gustong basahin ang ating banal na kasulatan. Banal na kasulatan, mga kapatid. Ito. If you have your Bible with you, please read with me. So 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Second Corinthians chapter 5 verse 17. It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Tayo ay mga bagong nilalang, mga kapatid. Tayo ay tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman, patungo sa kagilagilalan sa kaliwanagan. Nawa tayo ay lumakad kasama ng Panginoong Diyos. Ito po ang ating idalangin at patuloy na idalangin sa Panginoong Diyos sa araw-araw. Muli, happy Sabbath po sa ating lahat. Announcement muna. Mga kapatid, sa Sabado,
na-announce na rin to kanina. Sa Sabado ay October 18. Walang AY dito sa Sabado. Narinig nyo ba kaninang umaga? O yung mga nag-anonood sa FB Live, walang AY sa Sabado. Lahat tayo ay sa AYAS. Dahil meron tayong AY Outdoor Worship Service. Ang tawag namin doon sa AY ay Nature Walk. Sa AYAS tayo. Kaya ngayon, kanina, at saka pinost na rin sa group chat natin, sa group chat ng members, yung registration form. Kasi kailangan yung mag-register para malaman kung sino yung sasama, ilan yung sasama, at saka kung may sasakyan. Para alam namin kung ilan yung sasakyan na ipiprepare. Ngayon, pag wala kayong sasakyan, ang checkan nyo dito, no vehicle. Pag may sasakyan, syempre may vehicle. Tsaka pangalan. Kasi magpe-prepare din kami ng snacks. Mamaya, pag hindi kayo nakapag-register, mga kapatid, wala kayo talaga maupuan. So sa Sabado, 1:00, aalis dito, papunta ng AYAS. At pinayagan na tayo doon, hanggang 3 to 5. Ngayon, ito ay para sa mga walang Google, yung hindi mahilig sa computer, yung hindi mahilig sa na online form. Meron kay Jessa, kumuha na kayo. Pila pa ninyo, ibigay sa kanya. Yung mga iba, pwede nyong i-scan yung barcode dun sa group chat. Ibabump na lang ni Jessa everyday para dun kayo mag-register. Saan tayo sa Sabado sa AY? Ayas. Tayo ay lalayas. Dito sa church, tayo ay mag-aayas. Next na announcement, ay paki-flash nga po dyan yung ating organizing committee member na napagbotohan kaninang umaga. Ito po ang kanilang mga pangalan. Kayo po ay mag-set na ng inyong meeting habang maaga para kayo ay makapag-nominate ng nominating committee. So yan ay hindi special nominating. Ang tawag dyan ay organizing committee. So ito sila, si Ricky Kamay, Sam Collado, Melfred Nayasep, Ruth Gallego, Rainiel Guim, Janelle Tapiculin, Connie Arenas, Violi Asibar, Jerry Fontanilla. So kayong siyam, kasama ako dyan, ay tayo ay wala nang special, organizing lang. Tayong lahat ay mag-meeting para tayo ay maghalal ng nominating committee. Yung nominating committee ang maghahalal ng officers for next year. Okay, yun ang ating announcement. After AY, tayong lahat ay pupunta sa Green Valley para sa Branch Sabbath School at doon natin sila i-invite bukas para sa ating medical mission. Mamaya isasabit natin yung tarpaulin doon sa basketball court at in-announce na rin naman ito ng presidente doon sa kanila. Okay? Closing song na tayo? May special song. Okay, thank you.
can turn your sorrows into joy? Who can turn your frown into smile? Who can give you comfort and who can ease your pains? Only He and He alone. He alone can give real peace. He alone can mend a broken heart. He alone can give life and happiness. Only He and He alone. There's Jesus, He and He alone can save. He never changed His promises, the same. Yes, Jesus, oh Jesus, only He alone, Jesus alone. Tayo po'y tumayo sa panalangin. Mapagmahal naming Diyos, kami ay muling nagpapasalamat sa inyong kabutihan. At sa aming mga narinig na mga mensahe, ay aming dalangin, Panginoon, na ito ay aming maisakabuhayan at ito ay maging isang gabay, encouragement sa bawat isa sa amin, lalo sa mga kabataan. Ama, sa aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay at ang aming mga kapatid, kami ay pupunta sa Green Valley. Aming dalangin, Panginoon, na pakaingatan kami at gabayan. Ituro sa amin ang tama at ito'y aming gampanan na ito'y sang-ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa inyong gabay at pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is God.